Unlearn errors, spread the truth, mga ka-truth seeker. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, faith saves is an error. Part 11, reason why faith saves is error. Ang pag-uusapan po natin ay mga talatang tila nagtuturo na ang faith ay cause, basis, requirement, duty, condition para maligtas tayo. Isa na nga po dito ang John 3:16. Young's literal translation. For God did so love the world that His Son, the only begotten, He gave, that everyone who is that everyone who is believing in Him may not perish, but may have life eternal. Kung mapapansin po natin, yung sabi dyan na sino mang nananampalataya at kasalukuyang nananampalataya na sila, kaya hindi sila mapapahamak. Nananampalataya na sila, kaya may eternal life na sila. So, meaning, regenerated na sila. Kasi, yung faith na ito ay bunga ng regeneration. 1 John 5:1. Si John din po ang nagpaliwanag ng faith ay bunga lamang ng regeneration. At kapag tayo ay nananampalataya na, hindi ibig sabihin, manampalataya tayo para maligtas. Nananampalataya tayo kasi ligtas na tayo, regenerate na tayo. Kung si Juan po ang tatanungin natin, mga ka-truth seeker, napakalinaw para kay Juan na ang regeneration ang dahilan kung bakit ang makasalanan ay nagkaroon ng eternal life. 1 John 5:12. At nangyari ito dahil sa pananahan ni Jesus sa atin o spiritual union natin with Christ. At alam naman ng mga apostol at ni Juan na ang regeneration ay pananahan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ezekiel 36:27. At ang pananahan ng Espiritu ng Diyos ay pananahan ni Kristo. Romans 8:9-10. So napakalinaw para kay Juan at sa mga apostol ang bunga ng regeneration o spiritual union with Christ ay faith. 1 John 5:1. So ano po ang pinupunto natin sa John 3:16 at ano pinupunto ni Juan sa John 3:16? Basahin po ulit natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that everyone who is believing in Him may not perish but may have eternal life. Ang pinupunto ni Juan dito ay ito: ang sino mang na-regenerate na, ligtas na, ay nananampalataya na at kasalukuyang nananampalataya na. Gumagana na ang saving faith na bunga ng regeneration ng Holy Spirit. Sila ay siguradong hindi mapapahamak at sila ay siguradong may buhay na walang hanggan na. So, hindi tinuturo ni Juan dito na ang faith ang cause, reason, basis, condition, requirement, instrument para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 10:9. I-discuss naman po natin ang Romans 10:9 na tila nagtuturo na ang faith ay nakakapagligtas. Ito po ang sabi sa Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth Jesus, and shall believe in thine heart that God has raised Jesus from the dead, maliligtas ka. Romans 10:10 ESV translation. For with the heart one believes, and is justified, and with the mouth one confesses, and is saved. Mapapansin po natin na ang pananampalataya ay nag-uugat sa puso, pati na ang paghahayag o confession. Luke 6:45. At alam naman natin na ang regeneration ay pagbabago ng puso. Ezekiel 36:26, Acts 16:14. So malinaw na na-regenerate muna ang tao at bunga na lamang ng regeneration ang pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay. At bunga na lang ng regeneration yung kapahayagan o pagpapahayag nila na si Jesus ay Panginoon.
Ito yung mga taong ligtas na, ito yung mga taong siguradong may kaligtasan at yung kaligtasan ay umiiral na. Isa pa pong talata na tila nagtuturo na ang faith ay nakakapagligtas ay ang Acts 17:30. Ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. O, tingnan mo pastor, ang pananampalataya, pagsisisi, makakapagligtas? Dahil itinuturo na magsisi ang lahat para mapatawad ng Diyos. At ito ay para sa lahat. Ang Acts 17:30 po ay pag-uutos sa lahat ng unregenerate na magsisi. Elect and non-elect. Responsibilidad at duty naman po talaga ng lahat ng unregenerate sinners sa ilalim ng Covenant of Works na sumunod perfectly, na magsisi at manampalataya, mahalin ng Diyos supremely, at mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Bilang unregenerate sinners o makasalanan, ang mga ito ay walang saving virtue power sa ilalim ng Covenant of Works. At isa pa, wala itong kaugnayan sa gospel. Ang faith ay duty ng mga unregenerate sinners sa ilalim ng Covenant of Works. Ang faith na mayroon at umiiral ng mga unregenerate ay faith o natural faith. Ang faith naman na umiiral sa mga regenerated sinners ay faith as privilege, faith as evidence, faith as realization, faith as appreciation of the salvation that we have already, rather than duty and requirements. Ang Acts 16:31 po, ganito nakasulat. At kanilang sinabi sa Philippian jailer o bantay ng kulungan, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. In-explain na po natin ito na regenerate na po yung Philippian jailer, ligtas na po. Kaya inutusan ni Pablo na sila ay yung Philippian jailer ay manampalataya at magsisi. Meaning ipagpatuloy yung pananampalataya at ipahayag ang pagsisisi sa Diyos. At makitaan sila ng pagsisisi. Yung Philippian jailers. Relevance challenge po na ating pinag-usapan. Lagi po natin tatandaan na ang mga salitang believe you shall be saved, repent and be baptized for the remission of sin, confess for the forgiveness of your sin, call upon the name of the Lord, confess the Lord and you shall be saved, believe and you shall be justified. At iba pa, una po, ito ay tumutukoy sa mga regenerated, ligtas na, at nasa ilalim na ng covenant of grace o salvation, na through the spiritual birth, sila ay ligtas na. Pangalawa, sa mga regenerated o ligtas na, ang mga katagang believe and you shall be saved at iba pa, ay bunga na lamang ng pagka-regenerate o pagkaligtas nila o bunga na lamang ng kaligtasan ang binigay sa kanila ng Diyos through regeneration. Hindi po natin binabali, wala ang faith, ang saving faith ay napaka-importante sa usapin ng regeneration, sa usapin ng pagkaligtas natin. Ang saving faith po ay bahagi ng regeneration. Pero hindi po ito cause, basis, instrument, duty, requirement, condition para maligtas tayo. Na-regenerate na ligtas po muna tayo. At sa mga ligtas na, naturalesang husbong po, dadaloy ang saving faith. Sana po malinaw yan. Summary statement po natin pinag-usapan. Faith is necessary for salvation, but it is not its cause. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe, mga ka-truth seeker. Good day and God bless po sa ating lahat.